Samantala, tinaga sa pamasahe ang isang balikbayan ng sinakyan niyang taxi mula NAIA papunta sa PITX. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga pasahero sa terminal. Live mula sa Parañaque, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Susan, good morning. Ito nga, paalala natin doon sa mga kapuso nating pupunta rito sa PITX, huwag na pong magdala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya na lang ng lighter at mga matutulis na bagay. Ilan na pong mga pasahero ang nasampulan kanina at nakumpiska ang mga dala nilang gunting at itak. Sa tala ng pamunuan ng PITX, tumaas sa mahigit 191,000 ang bilang ng mga pasahero kahapon kumpara sa naitalang lampas 174,000 na pasahero noong Holy Monday 2025. Sa nakalipas na 9 na araw kung kailan unti-unti nang nagsiuwian ang mga magbabakasyon ngayong Holy Week, umabot na sa mahigit 1.6 million ang bilang ng mga pasaherong nagtungo sa PITX. Ang magkasintahan na sina John Philip at Charmaine kasama ang kanilang kaanak, alas 2 ng madaling araw umalis ng Cavite. Hinabol daw nila ang first trip ng bus doon para makakuha rin ng unang biyahe ng bus sa PITX patungong Olongapo. Madaling araw naman po yung biyahe kaya hindi naman po ganun ka-traffic talaga. Hinahabol po namin yung birthday ng lola namin sa Auno po. Tapos pinili po namin kasi first trip para po maaga-aga makarating. May baon po kaming gawa-gawa po na brownies po, tsaka crinkles pang pasalubong po sa kanila po. Excited po kasi isang beses sa isang taon lang po na pupunta sa probinsya po. Magbubundok din po kami. Mula rin sa Cavite si Adven na babiyahe naman patungong Mindoro. Wala pang tiyak na oras pero ang bus na masasakyan daw niya mamaya pa raw hapon. Okay lang naman daw ang ilang oras na paghihintay. Siyempre po pag kami pag Holy Week talagang nagsasama-sama kami pag sumasama kami sa prosesyon pag Biyernes Santo. Kailangan lang po talagang makauwi ngayong araw na ito. Ang 64 years old na si Danica naman galing pang Negros Occidental at nakarating sa PITX kaninang 1 a.m. Hindi naman daw siya nahirapan makahanap ng bus na masasakyan patungong Baguio kung saan mag-Holy Week ang kanyang pamilya. Magbakasyon lang. Sandali lang yun, 3 linggo at pag-akuan ko doon, binigyan lang ako ng ticket tapos sa bus na ako magbabayad ng masay. Kahapon may 8 bus company ang nahuling nagpapatupad na umano ng unauthorized fare increase na aabot sa 100 pesos hanggang 200 pesos ayon sa PITX. Idinulog na raw ito ng PITX management sa LTFRB at DOTR. Ang dagdag pasahe mabigat daw sa bulsa ng mga commuter. Ang OFW nga na si Leonardo na galing sa Saudi Arabia na biktima pa raw ng sinakyan niyang taxi kanina na siningil siya ng 2,500 pesos mula NAIA patungong PITX para umuwi sa Bicol. Mga kababayan natin, sinasamantala pa naman yung mga pagkakataon na ganitong crisis. Dami nang naghihirap. Nanginginig nga ako doon, pagbaba ko sabi ko naman ito, grabe naman ito. Dito sa PITX nananatiling mahigpit ang seguridad. Bukod sa K9 units, may mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya ang nagbabantay sa loob at labas ng terminal. Ilang mga pinagbabawal na items naman ang nakumpiska sa may entrance ng terminal kabilang ang butane, gunting at itak. Dinala ko to kasi gagawin ko panggatong. Kasi di ba mahal ngayon ng ng gasol. Wala kang pangbili. Hindi ko po alam kung bawal ba dito yung Susan, ayon sa PITX ay may mga naka-standby rin na extra trips ngayong inaasahan ang mas maraming biyahero na magtutungo dito sa PITX para magbakasyon ngayong Holy Week. Yan ang unang balita mula rito sa Parañaque City. EJ Gomez, GMA News.